Libo-libo ang inaasahan dadagsa bukas at sa Huwebes sa Batangas Port para makauwi ng mga probinsya. Kaya dadagdagan na ang mga barkong maglalayag para maserbisyohan ang lahat ng pasahero. Mula sa Batangas Port, may news to go si Claire Delfin. Claire. Howie, magdadagdag nga, gaya ng sinabi niyo, magdadagdag ang mga shipping lines ng mga barkong maglalayag para sa inaasahang buhos ng mga pasahero bukas dito sa Batangas Port. Pati rin sa Huwebes ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdadagdag ng mga vessels. Tinataya kasing 5 beses na mas marami ang mga pasahero bukas at sa Huwebes kesa sa mga ordinaryong araw. Mula sa 70 to 80 vessels ngayon, magiging 100 to 120 daw ito sa Miyerkules at Huwebes. 25,000 pasahero kasi ang inaasahang darating dito sa pier sa susunod na 2 araw. Di hamak na mas mataas kesa sa 5,000 average daily passenger traffic dito. Ang perwisyong dulot ng dagsa ng pasahero at iwasan ng maraming pasaherong bumiyahe na ngayon at kahapon. Full force pa rin ang lokal na pamahalaan ng Batangas City. Pinagsamang puwersa ng Philippine Ports Authority, PNP, Coast Guard, City Health Office at ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang ipinatupad na programang Semana Santa Lakbay Alalay. Ayon kay Batangas City Chief of Police Superintendent Manuel Castillo, kailangan mga pulis na karaniwang nakadeplo sa pier. Ngayon, 30 ang nakakalat dito, 24 oras sa ito. Ang Batangas Port ilaw dahil sa magandang panahon dito, 3 hanggang 5% ang inasahan nilang pag-akyat sa bilang ng mga turistang dadaan sa Batangas Port papuntang Mindoro, partikular na sa Puerto Galera. Nung nakaraang taon, sa 11 araw na Semana Santa Bantay Alalay program nito, umabot sa 300,000 foreign and local tourist arrivals ang naitala. At Howie, tulad kahapon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay serbisyo dito para sa mga pasahero. At dito nga sa labas nakapwesto yung help desk. Ito yung nasa aking likuran. Dito maaaring lumapit yung mga turista para humingi ng mga directional maps o guides o anong mga assistance na kailangan nila. At dito rin nakaantabay ang ating mga medical staff para sa sinumang mga kailangan ng tulong medikal. Andito rin sa aking tabi yung kanilang ambulansya na naka-standby lang dito. Howie. Okay, maraming salamat, Claire Delfin sa Batangas Port.